Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa'yo eh. Nag-chat po ako sa inyo kanina. Hindi niyo po ba nabasa? Kanina ko pa hindi hawak ang cellphone ko. Si nanay talaga. Kaya ko nga po yun binili para gamitin ninyo. Hindi para itago lang. Alam mo naman na hindi ako mahilig sa cellphone eh. Ayos na sa akin ang TV. Paano po kung may emergency? Sanayin niyo na laging nasa katawan ninyo ang cellphone niyo. Ay sige na nga, sasanayin ko ng sarili ko. Ang bigat naman kasi nun sa bulsa eh. Lagi tuloy kayong huli sa balita. Hindi kayo nagbabasa ng GC natin. Ang dami ko din kasing ginagawa eh. Alam niyo ba, Nay, makakatulong ang cellphone sa negosyo ninyo. Pwede nga kayong gumawa ng page para doon na lang o-order ang mga customer niyo at yung ibang interesado. Ganun ba? Gagawan ko kayo kapag hindi ako masyadong busy. Eh saan ka nga pala galing at ngayon ka lang umuwi? Galing po ako sa bahay ni na Ate Monica. May nangyari ba? Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Huli na naman kayo sa balita. Eh ano nga ang nangyari? Tuluyan na pong naghiwalay sina Tio Norby at Tia Lynn. Eh kailan pa? Kaninang umaga lang po. Umalis na si Tia Lynn sa kanila. Hindi na daw po niya talaga kaya ang ugali ng kapatid niyo. Yun ang chat niya sa GC. Hindi ko naman siya masisisi kung iiwan niya ang kapatid ko. Eh yun naman kasing si Norby. Grabe talaga ang ugali. Wala na nga siyang trabaho. Eh para pa siyang hari. Kaya nga po eh. Saan kaya nagpunta si Lynn? Wala pong nakakaalam. Ang nakakatakot, baka puntahan ni Chong sa pinapasukang eskwelahan ng asawa at doon manggulo. Siguro matagal nang pinaghandaan yun ni Lynn. Kaya alam na niya ang gagawin. Bakit po ba ganun si Chong? Sa inyong 5 magkakapatid, siyang kakaibang ugali. Hindi ko nga din alam eh. Mabait naman sina Papang at Mamang. Pero tingin ko sa pamilya ng lola mo nakuha ang ugali niya. Ganun na ganun kasi ang ugali nila eh. Namamana po palang ganung ugali, no? Oo naman. Tapos paborito pa siyang anak nun dahil nga nag-iisang lalaki. Lumaki naman ang ulo at nasanay na sa lahat ng gustong nakukuha. Akala niya lahat ng tao kaya niyang pasunurin. Ang hirap sigurong kasama ang ganong klaseng tao. Ngayon ko mas naiintindihan kung bakit bumukod agad ang mga pinsan ko para makaiwas sa ama nila. Sana naman kapag nagkaroon ako ng mga anak, wala sa kanila ang ganong ugali. Ang taong walang ya ay parang walang takot sa Diyos. Hindi niya iniisip ang magiging resulta ng mga mali niyang ginagawa. Mahirap baguhin ang ganitong ugali dahil kahit pagsabihan, patuloy pa rin siya sa paggawa ng mali. Kaya mas mabuting umiwas at lumayo sa mga taong ganito. Dahil hindi sila madaling magbago. Magandang araw, Miss Gwen. Ako nga po pala si Roslyn, 30 years old at tubong Bicol. May sarili na akong pamilya at kasalukuyan kaming nakatira dito sa Maynila, kasama ng nanay ko. Gusto ko pong ibahagi sa inyong channel ang isang karanasan ng pamilya ko. Tungkol po ito sa tiyuhin ko na bunsong kapatid ni nanay. Siya ang gusto kong ikwento at ang kababalaghan na nangyari sa kanya. May ilang taon nang nakakalipas. Ate, Oh, Norby, ikaw pala. meron ka bang kape dyan? Pakape nga muna. Hindi naman ako nawawalan dito. Magtimpla ka na sa kusina. O ikaw lang yata na andito ngayon. Wala si Roslyn eh. Magkikita sila ng boyfriend niya. Masyado kang maluwag sa anak mo. Baka mamaya hindi mo namamalayan, mag-aasawa na yun. O kaya naman, buntis na. 24 naman na si Roslyn. Nasa tamang edad na para mag-asawa. At hindi yun mabubuntis nang hindi na ikakasal. Dahil yun ang pangaral ko sa kanya. Iba na ang mga kabataan ngayon. Masyado na silang mapupusok at matitigas ang ulo. Gusto nila, sila ang kokontrol sa mga magulang. Siguro yung ibang kabataan ganon pero hindi ang anak ko. Maniwala ka sa akin. Iisa lang ang utak ng mga yan. Ayoko makipagtalo sa'yo. Kape nga lang ba ang sinadya mo dito? May tatanong ko sana kung nakakausap mo ang asawa ko. Ay hindi. Huli ko na ngang nabalitaan na tuluyan ka lang iniwan eh. Pinuntahan ko nga siya sa eskwelahan na pinagtuturuan niya. Pero sabi nung guard, lumipat na daw ng ibang eskwelahan. Posible kaya yun?
Aba, hindi ko alam. Siguro. Hindi naman kasi ako teacher kaya hindi ko alam. Hayop talagang babaeng yun. Sa kanya talaga nagmana mga anak namin eh. Ikaw naman kasi ayaw pa magtino. Masipag at mabait na nga ang asawa mo, sinasaktan mo pa. Kahit sino lalayasan ka talaga. Paanong hindi ko siya masasaktan? Nahuli kong may kachat na lalaki. Hindi naman daw totoo yun eh. Masyado ka lang seloso. Sa higpit ng pagbabantay mo at sa daming ginagawa ni Lynn, hindi na niya magagawa ang ibinibintang mo. Sino ba ang kapatid mo sa aming dalawa? Ha? Pareho kayo ni Ate Fatima eh. Asawa ko ang kinakampihan. Dahil pareho naming alam ang totoo. Nagtataka nga kami kung bakit natagalan ka ni Lynn. Pare-pareho talaga ang utak niyo mga babae. Kami pa ang masama ngayon. Samantalang nasa iyo ng lahat ng masamang bisyo. Sa halip na maging responsable kang asawa at ama, nagiging pabigat ka pa sa kanila. Gusto mo pang ikaw ang masusunod dahil tingin mo lagi kang tama. Tama naman kasi talaga sinasabi ko. Ayaw niyo lang tanggapin. Kung nagpunta ka dito para makipagtalo at ipilit yung sinasabi mo, ay marami pa akong gagawin. Kailangan ko pang lutuin ang mga order sa akin at mamayang hapon kukunin na ito sa akin. Hindi na kita abalahin pa. Salamat sa kape. Pag-uwi ko ng gabi, inaabot ko pa lang ang pasalubong ko, sinasabi na agad ni nanay na galing sa amin si Tio Norby. Ikinuwento rin niya naging takbo ng usapan nila. Pagdating talaga sa tsuhing kong yun, napapataas na lang ang kilay ko. Nang matapos magkwento si inay, napapailing na lang talaga ako. Tama lang nalayasan siya ng asawa at mga anak dahil sa ugali niya. Isang linggo pagkatapos pumunta sa amin ng tsuhing ko, nabalitaan na lang namin na nag-away sila ng isa ko pang tiyahin. Yun ang pinakamatanda sa kanilang magkakapatid. Ang tsuhing ko pa ang may ganang pumunta sa bahay para magsumbong. Hinayaan ko lang sila ni inay na mag-usap habang tahimik lang ako sa isang tabi. Napakayabang na ng kapatid nating yun. Akala mo kung sino porket marami siyang alagang hayop at napagtapos sa mga anak. Nakausap ko si ate. Tama lang naman na hindi ka niya pahiramin. Hindi ka naman kasi marunong magbayad. Kapatid niyo ako. Bakit niya ba ako pinagdadamutan? Hindi naman sa pinagdadamutan. Kailangan din kasi nila ng pera. Alam mong balak mag-abroad ng anak niyang panganay at malaking pera ang kailangan nila. Ambisyosa naman kasi yung anak niya. Pwede naman kasing dito na lang sa atin magtrabaho eh. Mas gusto pa sa ibang bansa. Alam mo naman na mababa lang ang sahod ng nurse dito. Tsaka, hayaan mo sila kung yun ang gusto nila. Sana hindi makalis ang pamangkin natin yun. Tignan ko lang kung saan pupulutin ang yabang nilang mag-anak. Huwag mo namang ipanalangin na hindi makaalis ang pamangkin natin. Ang laki na nga ng nagagastos nila eh. Tama lang yun. Dahil sa ginawa nila sa akin. Ano ba kasi ang gagawin mo sa pera? Plano kong magnegosyo eh. Makikisosyo sana ako kay paring Miguel. Ano naman ang alam ninyo sa negosyo pareho naman kayong mga sugarol. Pareho talaga kayo ng mga kapatid natin. Walang tiwala sa akin. Gusto mo pala magnegosyo, bakit ngayon lang? Sana noong bata-bata ka pa, di sana may naipundar ka na. Nagsalita ang may naipundar. Kahit paano, meron akong pinagkukunan. Sana maisip mo, mahirap maglabas ng malaking pera sa panahon ngayon. Alam ko naman yun eh. Kaya ininegosyo ko ang hihiramin ko sa kanya. Ikaw kasi, hindi mo pinahalagahan ng ari-ari ang ipinamana sa'yo ng mga magulang natin. Pati ang bahay kung saan tayo lumaki na ipinamana sa'yo. Ibinenta mo pa. Tapos na naman yun. Huwag mo nang ibalikan na karaan. Tumanda ka ng ganyan. Di wala kang magandang nagawa kahit man lang sa pamilya mo. Kaya nga gusto kong magnegosyo para ipamukha sa kanila na hindi ko sila kailangan. Hindi ka talaga pahihintulutan ng nasa taas sa plano mo dahil hindi maganda ang hangarin mo. Makaalis na nga rito. Wala naman pala akong mapapala. Hindi ko namang sinabi na pumunta ka dito sa amin. Pampihira talagang lalaking yun. Akala yata ni Chong kakampihan niyo siya. Nako, hindi ako katulad ni Mamang noon.
Kahit mali at siya ang may kasalanan, siya pa rin ang kakampihan. Kaya din siguro naging ganun si Chong dahil na rin kina Lola. Sinabi mo pa. Noong araw, hindi naman kami pwedeng mga tuwiran sa mga magulang. Kaya wala rin namang nagsabi sa kanila na mali na ang ginagawa nilang pagpapalayaw dyan sa tiyuhin mo. Opinyon ko lang to, Nay, ha? Sa palagay ko, ugali na rin talaga yun ni Chong. Kasi maraming pagkakataon na pwede siyang magbago hindi niya ginawa. Ngayon pa ba na matanda na siya? Sa palagay ko tama ka anak. Pero gusto ko pa rin magbago siya. Para di naman yun sa kanya. Sa magkakapatid, ang nanay ko ang pinakamabait at mahaba ang pasensya. Kaya nga kapag may away ang iba niyang kapatid, madalas siya ang tagapamagitan. Maayos naman sana ang samahan ng pamilya namin. Si Tio Norby lang naman kasi ang laging nangunguna sa gulo. Nang mga sumunod na araw, nabasa ko sa GC ng pamilya na nag-hysterical daw si Tia Fatima dahil nawawala ang alaga nilang baka. May nakakita raw na kinuha yun ni Tio Norby. Iisa ang nasa isip naming lahat. Malamang na binenta niya yon. Mula nga nun, hindi na nagparamdam ang tiyuhin kong yun. Ano ba yung si Chong? Puro problema na lang ang binibigay sa atin. Galit na galit nga ang bayaw ko Baka mapatay niyang tiyuhin mo kapag nakita niya yun ngayon. Bakit hindi na lang siya ipablatter? Pinag-usapan namin yan, pero nagpasya na lang kami na hayaan na lang. Hindi naman na mababawi pa ang baka Malamang pinansugal lang ni Tio Norby yun. Kahit masama ang ginawa niya, sana naman gamitin niya ang pera para makapagsimula siya ng bagong buhay. Pasensya na kayo sa sasabihin ko pero matagal na akong nawalan ng pag-asa na magbabago pa ang kapatid mo. Lagi ko pa rin siyang pinagdarasal na sana hipuin ng Diyos ang puso niya at bigla na lang siyang magbabago. Huwag na nga po natin pag-usapan si Chong. Tingnan niyo noo ko, lagi na lang nakakunot kapag siyang topic. Oo, napansin ko nga. Parang konsumido ka sa kanya lagi. Kami nga dapat ang namumroblema. Apektado rin ako kapag naaapektuhan kayo dahil sa kanya. Gaya ng mga pinsan ko. Oo nga po pala, Nay. Nakausap ko pala sina Thea at Ashley. Talaga? Kumusta na daw sila? Ayos naman daw sila. Pareho po silang may trabaho na ngayon. Nagkikita na rin sila ng Tia Lynn. Ayaw lang nilang ipaalam ang eksaktong kinaroroonan nila sa takot na matuntun sila ni Tio Norby. Ayos lang kung ayaw nilang sabihin. Ang importante, nasa mabuti silang kalagayan. Oo nga po. Tapos na rin ang paghihirap nila sa kamay ng walang yan nilang ama. Anak, kahit totoo na gano'n ang tiyuhin mo, huwag mo pa rin siyang tatawaging walang hiya. Sorry po, Nay. Nakakagalit naman kasi ang ginawa niyo sa magkapatid. Alam ko naman yun. Siya nga pala, Nay. Alam niyo na ba gamitin ang cellphone ninyo? Oo, anak. Pinag-aralan ko talagang mabuti. Marunong na rin akong sumagot sa mga nagtatanong sa page. Kapag lumakas pa lalo ang order sa akin, baka kukuha na ako ng makakatulong ko. Marami naman po kayong makukuhang taga rito. Oo nga. Salamat anak ha. Ginawan mo ako ng page. Wala po yun, Nay. Alam ko kung gaano nyo kamahal ang ginagawa nyo. Kaya bilang anak, gusto ko po kayong suportahan sa hilig nyong gawin. Salamat anak. Ang swerte ko talaga sa'yo. Swerte rin naman ako sa inyo. Nangako din ako kay tatay noon na hindi ko kayo pababayaan. Isang buwan na rin ang nakakalipas, hindi pa rin nagpaparamdam si Tio Norby. Minsan nag-uusap kami ng mga pinsan ko, siya ang topic namin. Mas tahimik daw ang pamilya namin dahil wala ang tiyuhin naming yun. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa niya. Marami daw itong kalokohan na ginawa. Kung gaano daw ito kabuti sa pakikisama sa ibang tao, kabaliktaran sa aming mga kaanak. Pinalalabas pa raw nito kung gaano kami kasama sa kanya. Ipinagkakalat nito na galit sa kanya ang mga kapatid dahil sa kanya ipinamana ang ari-arian ng lolo at lola namin. Kinuwento ko nga yun kay inay. Alam daw niya yun pero mas pinili na lang niyang manahimik para hindi na humaba ang usapin. Bilib din ako kay inay.
Nakikita ko ring nag-aalala siya sa kapatid niya kahit pasaway yun. Siguro sa inyong magkakapatid, kayo lang na yung nalulungkot na wala si Tio Norby. Lahat kasi kami masaya na wala siya eh. Mas tahimik po kasi ang buhay natin. Natural lang na mag-alala ako sa kanya dahil kapatid ko siya. Nakikisaya ka pa talaga sa kanila ha? Kapag po kasi nandito siya, ang dami niyang problemang ginagawa sa atin at sa ibang tao. Tayo pa ang pinasasama niya sa iba. Hindi naman natin kasalanan kung bakit ganun ang buhay niya. Kaya nga lagi kong ipinagdarasal na kung nasaan man siya, gamitin niya sa maayos ang pinagbentahan ng baka ng kapatid namin. Hanggang ngayon po pala galit na galit pa rin ang mag-asawa. Lalo na si Tio Luis. Napuno na yata sila kay Chong. Galit pa rin sila kay Norby hanggang ngayon. Ang Tio Luis mo kasi ang nagsabi na kalimutan na lang yun. Hindi nyo naman po sila masisisi eh. Naiintindihan ko naman sila. Pero kapatid pa rin namin siya. At sana naman maintindihan yon ng mga bayaw ko. Tsaka nyo na lang po problemahin kapag nagpakita na sa atin si Chong. Sa ngayon, namnamin po muna natin ang mga sandali na wala siya. Hindi nga malaman kung babalik pa siya eh. Anay, kanino ba yung pagkain na niluluto nyo? Ang dami kasi. Ngayon lang siya nag-order sa akin. Taga-kabilang barangay lang naman siya. Bala ko nga na ako na mismo magdala, total malapit lang naman. Sasamahan ko na po kayo. Wala ba kayong lakad ng boyfriend mo ngayong araw? Wala po, Nay. May sakit kasi ang nanay niya eh. Walang magbabantay. Kaya pala hindi ka nag-aayos. Ay sige, samahan mo na lang ako at pagkatapos, dadaan na rin ako sa palengke para mamili ng mga kulang na sangkap. Inarkila na lang namin ni Inay ang tricycle ng kapitbahay namin. Pagdating namin sa bahay ng customer niya, si Inay na lang ang nagdala ng mga in-order na pagkain. Medyo natagalan si Inay na bumalik. Kanina pa ako nauuhaw. May nakita kong tindahan sa di kalayuan. Nagpaalam muna ako kay Manong Celso na bibili lang na maiinom namin. 3 mineral ang binili ko. Habang naghihintay ako ng sukle, sinusuyod ko ang paligid. Nang bigla ako napatitig sa isang lalaking nakasando ng puti. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Tio Norby yun. Pagkabigay ng sukli sa akin, dali-dali na akong bumalik sa naghihintay na tricycle. Naroon na rin si Inay. Nay, nakita ko po si Chong. Ano ka mo? Nakita mo siya? Saan? Banda ron po siya pumunta. Sigurado talaga ako na siya yun. Dito lang pala siya nagtatago. Oo nga po. Hindi man lang nagpakalayo-layo. Sigurado na kapag naubos na ang pera niya, babalik na naman siya sa atin. Ay wag mo munang ikukwento kahit kanino ang nakita mo. Baka magkagulo, ikaw ang maipit. Hindi niyo po ba siya kukumprontahin? Hayaan na lang natin siya. Tara na umuwi. Mula nang makita ko si Chong, hindi na ako mapakali. Pinagdadasal ko na sana hindi na siya bumalik sa lugar namin. Minsan kasing nandun ako sa bahay ni na Tia Fatima, aksidente kong narinig ang pag-uusap nilang mag-asawa. Balak gumanti ng asawa niyang si Tio Luis. Isa din yun sa inaalala ko maliban sa mawawala na naman ang katahimikan sa pamilya namin. Isang araw naging bisita ni Inay ang bayaw niyang si Tio Luis. Galing daw siya sa butika para bumili ng gamot. Ilang araw na raw kasing nilalagnat ng asawa niya. Kapag walang order sa akin bukas pupunta ako sa inyo. Ang tagal mo nang hindi nagagawi sa amin eh. Kung bakit kasi ikaw lang ang napahiwalay ng bahay. Kami magkakatabi doon. Dito kasi namin nagustuhang magpatayo ng bahay ng asawa ko noon. Napabuti rin naman dahil napalayo kayo sa walang hiya niyong kapatid. Alam ko na galit ka sa kapatid ko pero sana naman ikaw na lang ang umintindi. Ilang taon na ba namin siyang iniintindi? Hanggang ngayon, iyon pa rin ang gusto ninyo? Sa dami ng mga nagawa niyang katarantaduhan, dapat nga sa kanya matagal nang nabulok sa kulungan. Paano kung bigla siyang bumalik dito sa atin? Balak mo ba siyang ipakulong?
dahil sa ginawa niyang pagnanakaw ng baka ninyo. Wala akong balak na ipakulong siya. At saka, baka hindi na rin siya magpakita sa atin. Malay mo naman. Ay, kaya nga pala ako dumaan dito para ibigay itong order ng kapatid mo. Sa linggo pa naman yan. Ano ba ang meron sa linggo? Wala namang may birthday sa inyo ah. Paalis na kasi ang anak namin. Magpapadispedida kami. Talaga? Sa wakas, natuloy na rin ang pag-alis ng anak mo. Oo nga ang dami rin namin pinagdaanan bago siya makaalis. Ang importante, hindi na sayang ang pagod at sakripisyo ninyo. Paano? Alis na ako. Bukas pupunta ka naman sa bahay at saka na tayo magkwentuhan. Kahit ako natuwa nang malaman ko na matutuloy na ang pag-alis ng pinsan ko papuntang abroad. Tuwing magkakasama kasi kami, wala na siyang bukang bibig kundi ang planong pagtatrabaho sa ibang bansa. Pangarap daw niya yun mula pa noon. At yun lang din ang nakikita niyang paraan para masuklian ang sakripisyo ng mga magulang niya. Gusto daw niya maging maginhawa ang buhay ng mga yon. Kung hindi nga lang ako laging OT sa trabaho, tatambay sana ako sa kanila. Para masulit ang ilang araw pang natitira niya bago umalis. Sigurado kasing mamimiss namin si Ate Jamie. Siya kasi ang pinakamabait at kalug sa aming magpipinsan. Sa wakas, natupad na rin ang pangarap ni Ate Jamie. Natutuwa nga rin ako. Yun nga lang, nabaon sila sa utang. Mababawi naman nila yun. Oo nga, basta sa linggo, wag mong kalilimutan. Oo naman, Nay. Hindi ko po yan makakalimutan. Para tuloy gusto ko ring mag-abroad. Bakit naman pumasok yan sa isip mo? Wala lang. Bigla lang pong pumasok sa isip ko. Nainggit ka lang yata sa pinsan mo. At isa pa, hindi naman kita papayagan kung sakali. Bakit naman po? Dadalawa na nga lang tayo, aalis ka pa. Tsaka, maayos naman ang trabaho mo dito. Sa bagay nga po, gusto ko din makarating ng ibang bansa para mamasyal. Wala namang masamang mangarap. Alam ko, balang araw, matutupad mo rin yan, anak. Ang lakas din ng loob ni Ate Jamie. Sa bagay, gusto rin naman niya para daw makapagpahinga na rin sa paghahanap buhay ang mga magulang niya. Tsaka gusto niya, siya na magpapaaral sa dalawang kapatid niya. Mabait na bata. Mababait naman kayong lahat na magpipinsan. Mabuti na lang po, walang nagmana kay Tio Norby. Kachat ko nga ang tiyalin mo. Nabanggit ko nga tungkol sa tiyuhin mo. Ano pong sabi niya? Palagay daw niya merong sinamahang ibang babae ang tiyong mo. Dati daw kasi, nahuhuli niyang may kachat na ibang babae. Sa usapan pa lang daw, malalaman na may relasyon. Grabe talaga siya. Hindi siya naawa kay Chang. Wala na nga siyang trabaho. Nagagawa pa talaga niyang mambabae. Kaya nga minsan ang hirap niyang ipagtanggol. Hindi niyo rin kasi kailangang ipagtanggol ang kapatid niyo. Kung ako, hahayaan kong anihin niya ang galit ng mga bayaw niya. Mahirap naman yung wala akong gagawin. Kaya din siguro siya hindi nagtitino dahil tuwing may ginagawa siyang mali, hinahayaan niyo na lang dahil katwiran niyo kapamilya pa rin siya. Siguro nga. Sige, pababayaan ko na lang. Ayoko nang makialam sa kanya. Hindi naman kasi porke pinabayaan niyo na siya, wala na kayong pagmamalasakit. Hayaan niyo lang siyang harapin ang problema niya. Akala kasi ni Tio Norby porke laging namamagitan si inay siya lagi ang kinakampihan. Kaya malakas ang loob na paulit-ulit gumawa ng kalokohan sa pamilya. Sa tingin ko hindi man siya magbago kahit paano magkakaroon siya ng takot dahil alam niyang wala nang magtatanggol sa kanya kung sakali. Dumating ang araw ng linggo. Umaga pa lang abala na kami ni inay sa pagluluto. Nagpadagdag pa kasi ng ilang putahe si Tia Fatima. May mga kaibigan kasing inimbita ang pinsan ko. Kailangan kasi bago magtanghalian madala na ang mga yun sa bahay nila. Hindi na nga namin namalayan ng oras. Ilang sandali lang kasi dumating na ang pinsan kong lalaki. Tutulungan na raw niya kami sa pagdadala ng mga pagkain na nasa bilao.
Pinadala na namin ng iba at nagpaiwan muna kami ni inay para makapagbihis man lang. Nauna na akong gumayak noon at hinihintay ko na lang si inay nang bigla na lang dumating si Tio Norby. Nay! Ay, teka, lalabas na ako. Nandito po si Chong. Aha? Ano ka mo? Mukhang bihis na bihis kayong mag-ina. Oh, Norby, anong ginagawa mo dito? Ay, makikikapi sana ako eh. Sa inyo ka na lang makikape. Paalis na kasi kami ng anak ko. Saan ba ang punta nyo? Saan nyo dadali ng mga pagkain na yan? Ang dami ah. Sa bahay ng kapatid natin. Paalis na kasi si Jamie at padespedida niya ngayon. Aba, natuloy din pala ang pag-alis niya ah. Sumabay ka na sa paglabas namin. Magpapaiwan na lang ako. Magkakapi lang ako rito. Hindi ka nga pwedeng maiwang mag-isa dito. Sige na, doon ka na lang sa inyo magkape. Naalala ko, wala na rin akong asukal dito. Hindi naman ako nagkakape na may asukal eh. Hindi nga sabi pwede. Makaintindi ka naman sana. Hindi na yata ako welcome sa bahay na to ah. Sa ginawa mo, sa palagay mo may tatanggap ba sa'yo? Baka lang naman yun eh. Ilang beses mo na yung ginawa sa mga kapatid natin. Sinagad mo na ang bayaw natin. Makaalis na nga lang. Pupunta lang ako sa kumpare ko. Baka doon, hindi lang kape ang ialok sa akin. Ay, mabuti naman umalis na siya. Akala ko papayagan niyo siyang maiwan dito. Baka kung ano na naman ang mawala sa bahay na ito eh. Hindi ko nahahayaang mangyari yon. Hindi naman natin pinupulot ang mga pinambili natin ng mga gamit. Ang problema niyo pa po sa kanya, hindi niyo man lang kinakitaan ng pagsisisi. Hindi na talaga nahiya. Ay, sige na. Halika na. O, nailak mo na ba ang kusina? Opo, ako na ang magdadala ng mga ito. Yung magaan na lang sa inyo. Pagdating namin sa bahay ng pinsan ko, nandun na silang lahat. Pagkatapos kong mailapag ang iba pa naming dala ni inay, nakihalubilo na ako sa mga pinsan ko. Ang iba, kanya-kanya nang kuha ng mga pagkain sa mahabang mesa. Walang maririnig kundi ang masayang kwentuhan at tawanan sa paligid. Sa kalagitnaan ng kwentuhan, dumating ang magkapatid na sina Thea at Ashley. Alam kong inimbita talaga sila pero hindi siguradong makakapunta. Masaya namin silang sinalubong. Pero biglang naalis ang saya sa akin nang maalala ko na bumalik na ang tatay nila. Hiling ko lang sana hindi magpakita ang tiyuhin ko doon. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Dumating si Tio Norby sa gitna ng pagsasaya namin. Mabuti na lang nasa loob ng bahay ang magkapatid at hindi sila napansin ng ama nila. Ang masayang despedida ng pinsan ko na bahira ng gulo. Bago pa maawat si Tio Luis, nasugod na niya ang bayaw. Agad naman sila na paghiwalay. Magbabayad ka sa ginawa mong to sa akin, bayaw. Hindi ko to palalampasin. Ipakukulong kita. Ang kapal naman ang mukha mo para sabihin yan. Pagkatapos ng mga perwisyong ginawa mo sa pamilya ko at sa lahat na andito ngayon. Ako pang balak mong ipakulong. Wala akong ginagawa. Kararating ko lang, basta mo na lang ako sinugod. Ang galing mo ring magmaang-maangan. Umalis ka rito. Bago kita mapatay, wala kang karapatan na palisin ako rito. Nandyan lang ang bahay ko. Magkapit bahay lang tayo. Sana hindi ka na nagpakita pa rito. Wala kang magagawa dahil taga rito ako. Ang mabuti pa, umuwi ka na sa bahay mo, Norby. Huwag ka manggulo dito. Hindi naman ako nanggugulo ah. Alam mong malaki ang kasalanan mo sa bayaw natin at kapatid. Nagawa mo pa talagang magpakita dito na para bang walang nangyari. Mas importante pa ba ang baka na yun kaysa sa akin na kadugo nyo? Hindi ka na kadugo ng asawa ko. Ibang dugong nananalaytay sa'yo. Sa paulit-ulit na katarantaduhan na ginawa mo, wala nang tumuturing na kapamilya sa'yo rito. Ang yabang mo na, hindi pa nga nakakaalis yung anak mo. Noon pa naman, hindi mo na ako tinuturing na bayaw. Itanong mo sa mga nandito ngayon kung sino pang tumuturing sa iyong kapamilya. Siyempre, nasulsulan mo na sila dahil alam nila kung gaano ka kawalang hiya. Kung may natitira ka pang respeto sa amin,
umalis ka na lang. Kayong mga nandito, ingatan ninyo ang mga alagang hayop ninyo. Bumalik na magnanakaw ng pamilya. Baka malingat lang kayo na wala na mga alaga ninyo. Abay talagang... Talaga bang wala nang kahihiyan na natira sa'yo, ha? Baka gusto mong tumawag pa ako ng tanod para lagkalad ka rin kang paalis sa lugar na to. Oo na! Halis na ako! Magsama-sama kayong lahat dito! Wala na talagang pag-asa na magbago pa siya. Matagal na naming tinanggap na hindi na siya magbabago. Habang tumatanda, palala na siya ng palala. Mag-iingat kayong mag-ina. Wala pa naman kayong kasama sa bahay. Sa tingin mo kaya, aabot pa sa ganon? Minsan na kayong pinagnakawan ng kapatid mo. Wala naman siyang mapagkukunan ng pera. Kaya posible ang iniisip ko. Siguradong kaya bumalik yun dahil naubos na ang pinagbentahan ng baka ko. Kayo ang mag-iingat dito dahil nasa malapit lang siya. Marami naman kami dito sa bahay at hindi niya kami magagawang saktan. Nasira na rin ang araw natin. Mabuti pang magligpit na tayo at uuwi na rin kami ni Roslyn. Nanginginig naman sa takot ng magkapatid. Bakas pa rin sa kanila ang trauma na naranasan sa ama nila. Kumalma lang sila nang sabihin ko na wala na si Chong. Ilang sandali pa umuwi na rin sila. Hinatid pa sila ng mga pinsan naming lalaki hanggang sa kanila para masigurong ligtas silang nakauwi. Pagdating naman sa bahay, pinag-usapan namin ni Inay ang nangyari. Kahit siya halatang napuno na rin sa kapatid niya. Noong magkakasama pa kami sa iisang bahay, ang hirap ng pakisamahan ng tiyuhin mong yon. Kahit ang mga magulang namin, nahihirapan na rin. Kaya nga nung magkaroon na kami ng mga trabaho, kami magkakapatid, bumukod na lang kami. Kung kayo nga po nahihirapan pakisamahan, mga anak pa kaya niya. Kung makikita nyo lang sanang mga itsura ng magkapatid kanina, nakakaawa. Matindi nga kasi ang pang-aabuso sa kanila noon. Salamat na lang at nakawala na sila. Habang buhay na lang ba tayong magtitiis sa ugali ng Chong? Hindi naman natin siya maiiwasan. Kapag mag-isa ka lang dito sa bahay, huwag mo siyang papapasukin. Kahit hindi niyo po sabihin yan, hindi ko talaga siya patutuluyin. Inaasahan na rin namin na ngayong bumalik na siya. Sigurado na marami na naman siyang gagawing hindi maganda. Sigurado po yun. Pasalamat nga lang siya, ni isa walang nagsumbong sa kanya sa pulis. Paano? Magaling talaga siyang magmakaawa. May paluhod-luhod pa siyang nalalaman. Magaling nga po siyang magdrama. Pero ngayon wala nang maniniwala sa kanya. Ang kinatatakot ko lang, baka magkaroon na naman silang ng hidwaan ng Tio Luis mo. Kilala kong bayaw ko. Alam ko na nasagad na siya. Kahit si Ate Fatima, hindi na siya mapipigilan oras na gumanti siya. Basta lang po hindi gagawa ng masama si Chong. Hindi naman siguro basta gaganti si Tio Luis. Maiba nga pala ako. Bakit hindi na nagpupunta dito si Raven? Medyo busy po siya pero sa susunod na linggo balak niyang dumalaw dito. Sabihan mo lang ako kung tuloy para makapagluto ako. Gusto ko rin kasi na merong lalaki rito sa bahay. Bakit po? Natatakot ba kayo na bigla tayong pasukin ng Chong? Nag-iingat lang ako. Alam mo naman, iba na ang panahon ngayon. Kung pwede lang sanang matulog dito si Raven Ayan naman ang hindi ko maaaring payagan. Ayoko nga pagchismisan ka ng mga tao. Hindi ko naman po gagawin yun, no? Napag-uusapan na ba ninyo ang pagpapakasal? Opo, kaya lang po hindi pa ako handa. Ayoko kayong maiwan dito sa bahay ng mag-isa Inaasahan ko naman yan kapag nag-asawa ka na. Sabi nga po niya, isasama namin kayo. Ay nako, ayoko maging pabigat sa inyo. Sabi ko nga po sa kanya, unahin niya muna ang plano niyang pagtatrabaho sa abroad. May balak din pala siya. Opo, kukunin daw siya ng ate niya. Maganda nga rin yon para makapag-ipon kayo at masiguro na rin kung kayo ba talaga ang para sa isa't isa. Ganun nga din po ang nasa isip ko. Siguro nga hindi pa ako handa kaya okay lang sa akin na umalis siya. Bata ka pa naman sa edad mong 24. Mag-enjoy ka muna sa buhay dalaga. Kapag kasi nagkapamilya ka na,
Lahat ng dati mong ginagawa, hindi mo na pwedeng gawin. Maiiba na rin ang priority mo sa buhay. Yun nga po ang sabi ko kay Raven. Kung desidido ka ako siyang sumunod sa ate niya, hindi ko siya pipigilan. Yun din po kasi ang gusto ng nanay niya eh. Nakakatuwa ka naman anak. Para kang tatay mo magsalita. Lagi ko nga siyang naaalala kapag nakikita kita. Alam ko po na namimiss niyo na si Itay. Ganon din naman po ako. Malapit na akong magtapos ng pag-aaral noon nang atakihin sa puso si Itay. Natagpuan siyang walang malay sa likod ng bahay namin. Sinugod namin siya sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Sa palagay namin masyadong dinamdam ni Itay ang pagkasunog ng taniman niya kaya siya inatake sa puso. Malaki rin kasi ang nailabas niyang pera para makapagtanim. At malapit na rin ang anihan nang mangyari ang malaking sunog na yon. Doon na rin nagbago ang buhay namin mula nang mawala siya. Nang sumunod na araw, usap-usapan naman sa GC ng pamilya ang ginawang kalokohan ni Tio Norby. Nahuli na naman daw itong ninanakaw ang alagang tandang ng isang tiyuhin namin. Mabuti na lang daw tumahol ang aso nila kaya lumabas si Tio Mike. Nakatakbo lang daw si Tio Norby at hindi na lumabas ng bahay. Alam niyo na po, Nay? Oo, nabasa ko sa GC natin. Wala na talagang kadala-dala ang tiyuhin mong yon. Pinablatter na nga daw po ni Tio Mike. Nag-chat nga sa akin ang tiyong mo. Sabi kaya lang nagawa yon dahil kailangan niya ng pera. Nangungutang naman daw siya sa mga kapatid namin ayaw siyang pahiramin. Hindi na lang kasi siya magtrabaho para magkapera. Sa buong buhay niya, 3 beses lang siyang nakaranas magtrabaho at natanggal pa. Hindi siya tumatagal dahil laging nakikipag-away. Baka pumunta po siya dito, kayo naman ang guluhin niya. Pwede ko naman siyang bigyan ng pagkain pero wala akong perang maibibigay sa kanya. Mag-iingat lang kayo, Nay. Sabi kasi ng pinsan ko, parang agresibo daw si Chong. Pati nga daw sila natatakot na rin kapag pumupunta sa kanila. Isa pa yan sa nakakainis sa kanya. Ang pagiging siga niya. Akala niya lahat ng tao kaya niya. Sana lang wala siyang makatapat na kapareho niya ng ugali. Ang madalas daw po niyang guluhin sina Tio Luis at Tia Fatima. Lagi daw silang kinukulit dahil mayabang na daw porque nasa abroad na si Ate Jamie. Baka may kasama na ring inggit yun. Nakausap ko nga din si Lynn. Umalis na daw siya sa kapatid niya dahil natuntun na daw siya ng tiyong mo doon. Hindi nga daw niya alam kung paano. Ang lakas talaga ng pang-amoy ni Tio Norby. Nagmamakaawa daw na magbalikan na sila at magbabago na nga daw. Sabi ko, huwag siyang maniwala at lalo pa ka kung lumalala ang ugali. Nagkukwento pa daw na pinagtutulungan namin siya. Grabe na po talaga ang kapatid niyo, Nay. Apektado talaga lahat. Naalala ko tuloy ang Itay mo. Siya lang ang walang sawang umiintindi sa kanya. Akala ko kaya ko ring gawin ang ginagawa niya, hindi pala. Nakakaubos din pala ng lakas, lalo na't wala namang pagbabago ang tiyuhin mo. Huwag po muna kayong tumanggap ng pa-order sa linggo. Gusto ko muna kayong ipasyal para ma-relax naman kayo. Parang gusto ko nga yan, kahit isang araw lang. Pagsapit nga ng araw ng linggo, nagsimba muna kami bago ko ipinasyal si Inay. Maaga kaming umalis para makabalik din agad sa hapon. Ayaw kasi ni Inay na ginagabi sa pamamasyal. Pagbaba pa lang namin ng tricycle, kakaiba na ang tingin ni Inay sa bahay namin. Nang tanungin ko naman siya, hindi siya sumagot. Nagtataka naman ako na sumunod sa kanya. Pagdating sa loob ng bahay, iginala niya ang paningin. Wala naman nagbago pero napansin ko na bukas ang pinto ng kwarto namin. Nang pumasok ako, dun tumambad sa akin ang mga nagkalat kong gamit. Napaiyak na lang ako nang makita kong nawawala ang relo at ilang mahahalaga kong gamit. Ang iba kasi doon mga regalo pa sa akin. Nag-chat si Inay sa GC namin at pinuntahan naman kami ng mga kamag-anak namin. Walang ibang gagawa nito, kundi ang kapatid mong si Norby. Mahirap magbintang. Nakausap ko ang kapitbahay ninyong si Cielo. Galing daw kanina dito si Norby.
Sinabi pa nga daw niya na maaga kayong umalis. 2 beses na niyang ginawa ito sa amin kung siya nga ang loob sa amin. Nilooban niya na kayo dati? Oo, Ay, ang sama talaga ng hayop na yun. Wala na talagang kahihiyan. ang inaalala ko si Roslyn. Malaki kasing nawala sa kanya. Mabuti na rin na nai-report natin sa barangayan nangyari. Ay hindi nga lang natin pwedeng sabihin na siyang may gawa dahil wala tayong pruweba. Kaya nga lumabas kami ng anak ko para mag-relax eh. Tapos problema naman ang aabutan namin. Sabi ni Mike, papalitan daw niya ng mga mas matibay ang kandado ng pintuan niyo. Salamat sa inyo. Isang chat ko lang nandito na agad kayo. Pamilya tayo rito. Sino pa ba magdadamayan? Kahit walang ebidensya, alam kong si Tio Norby ang nanloob sa amin. Wala naman ibang gagawa nun kundi siya. Lalo tuloy lumayo ang loob ko sa kanya. Kung pwede lang sanang itakwil siya bilang kaanak, ginawa ko na. Nai-report na rin namin ang nangyari. Hanggang doon na lang muna. Isa lang ang nasisiguro ko, hindi ko na siya mapapatawad pa. Ilang araw din bago ko nasabi sa boyfriend ko na nawala ang relong ibinigay niya sa akin. Mabuti na lang hindi siya nagalit na nawala yon. Nagpasalamat pa siya na nangyari ang panloloob na wala kami ni inay sa bahay. Baka mas malala pa daw ang nangyari kung nandun kami. Hindi na lang namin binanggit sa kanya na ang hinala namin tiyuhin ko ang nanloob sa amin. Ayoko lang masira ang pamilya namin nang dahil sa kanya. Matuloy na lumipas ang mga araw. Akala yata ng tiyuhin ko nakalimutan na namin ang nangyari. Bigla na naman kasi siyang sumulpot sa bahay. Todong ngiti pa siya nang lumapit sa akin. Nagkataong nasa labas ako ng bahay at nakaupo. Hinihintay ko kasi si inay na dumating. Anong ginagawa niyo dito? Nandiyan ba nanay mo? Wala siya. Saan siya pumunta? Sa palengke. Pauwi na rin siguro siya. Hihintayin ko na lang. Magkakape muna ako. Bawal na kayong pumasok sa bahay namin. Ha? Ano ka mo? Narinig niyo naman ang sinabi ko. Bawal na kayong pumasok sa bahay namin. Sino ka para pagbawalan ako? Ha? Sino naman kayo para basta na lang pumasok sa bahay namin? Bastos ka! Kahit paano, hindi ako magnanakaw katulad ninyo. Ano yung sinasabi mo na magnanakaw ako? Ha? Totoo naman, di ba? Isa kayong magnanakaw. 2 beses nyo na kaming pinagnakawan. Hindi na kayo nahiya sa sarili nyo pang kapatid ginawa. Tumigil ka na sa mga pinagsasabi mo ha. Kundi malilintikan ka sa akin. Gagawin nyo rin ba sa akin ang mga pananakit nyo sa mga anak nyo, ha? Tuturuan kita ng leksyon para matuto ka rumispeto. Hindi naman kayo karapat-dapat respetuhin. Sa dami ng mga kasalanan nyo sa amin, dapat sa inyo tinatakwil na sa pamilyang ito. Ganun ha? Sino kayo para pagbuhatan ako ng kamay? Norby! Bakit mo sinaktan ang anak ko, ha? Dapat lang sa kanya yan, nang magtanda. Minsan, hindi ko sinaktan ang anak ko, tapos ikaw lang ang mananampal sa kanya. Pinagtaasan ako ng boses ng anak mo eh. Anong gusto mo? Palampasin ko na lang? Kahit na, wala ka pa rin karapatan na saktan siya. Palayasin nyo na nga magnanakaw na yan, Nay. Kita mo na kung paano magsalita yung anak mo? Ganyan mo ba siya pinalaki? Totoo naman ang sinasabi ng anak ko. Paano mo nagawang pagnakawan kami, ha? Sa kabila ng mga ginagawa mo, tinatanggap pa rin kita dito sa bahay ko. Tapos ito lang ang gagawin mo. Lumayas ka na at huwag nang babalik. Nagbago ka na rin gaya ni Ate Fatima. Porke nasa abroad lang ang anak at ikaw naman malakas ang negosyo mo. Huwag kang mainggit sa amin. Dahil kung ano man ang narating namin ngayon, dahil yon sa pagsusumikap namin, dapat ganun din ang gawin mo. Ano ko gagawin yun? Walang-wala na nga ako eh. Hinihila niyo pa ako pababa. Ikaw ang humihila sa sarili mo pababa at hindi kami. Gusto mo kasi kami na lang ang laging magbibigay sa'yo mula pa noon. Nasanay ka kina papang at mamang na dapat ikaw ang laging inuuna. Dapat lang. Dahil ako ang bunso at nag-iisang lalaki sa ating magkakapatid. Nakalimutan niyo na ba ang bili ni mamang?
Huwag niyo akong pababayaan kahit anong mangyari. Pero ano? Ano tong ginagawa niyo? Pinagtatabuyan niyo ako na para bang may sakit akong nakakahawa. Wala kang sakit kundi ang inaayawan namin yung ugali mo na ewan ba namin kung saan mo nakuha. Itong tatandaan niyo, hindi ko makakalimutan ang ginawa niyong to sa akin. Balang araw, kayo naman ang lalapit sa akin. Ipaparanas ko rin ang ginawa niyong pagtataboy sa akin. Hindi na talaga mawawala yung kayabangan mo. Mula noon, wala ka namang napatunayan. Dahil lang kay Lynn, kaya umangat ka. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka namang maipagmamalaki. Alam mo, kaya ka nabiyuda agad dahil karma na yan sa'yo. Wag na wag mong maisali-sali ang namayapa kong asawa sa usapan natin. Baka hindi ka tamatan kung anong magawa ko sa'yo. Totoo naman eh. Dahil sa kagustuhan niya mabigyan kayo ng magandang buhay gaya ng sinabi niya, maaga na ngang namatay, hindi pa niya natupad ang pangako sa inyo. Hindi ka ba talaga aalis, ha? Ay, sige na. Alis na ako. Hindi pa ako tapos sa inyo mag-ina. Hoy, ikaw Roslyn, mamalasing ka rin dahil sa ginawa mong pagsagot-sagot sa akin. Wala kang modo. Huwag na kayong babalik dito, ha? Ayos ka lang ba, anak? Opo, Nay. Hindi ko na siya mapapatawad dahil sa ginawa niya sa'yo. Di bali nang mawalan ako ng kapatid. Wala naman siyang kwenta. Hindi ko na po napigilan ang sarili ko kanina eh. Sa susunod, kontrolin mong galit mo. Kilala mo naman ang tiyuhin mong yun. Hindi nagpapatalo kahit siya pa may mali. Opo, Nay. Tara na sa loob. Tutulungan ko na po kayong magpasok ng mga pinamili nyo. Kaya pala kayo natagalan dahil ang dami nyong pinamili. Sinobrahan ko na talaga ang pamimili ko. Oh, ay bakit nariyan ka pa? Sino bang tinitignan mo dyan? Para po kasing nakita ko si Tio Luis. Baka na malikmata ka lang. Kung siya yon, hindi maaaring hindi siya lalapit sa atin. Lalo na nandito ang Tio Norby mo. Siguro nga po namamalikmata lang ako. Baka ibang tao ang nakita ko. Lalong lumakas ang negosyo ni Inay ng mga sumunod na araw. Kumuha na rin siya ng 2 makakatulong para hindi siya mahirapan. Nakakatulong lang kasi ko kapag wala akong trabaho at pagdating naman sa hapon, ako na lang ang naguhugas ng mga ginamit niya sa pagluluto. Isang araw habang nasa trabaho ako, nagchat sa akin si Inay na makikipagkita kay Tia Lynn. Nagbilin lang siya na baka gabihin siya ng uwi. Nabasa ko lang yun nung mag-out ako sa trabaho ko. Nasa bahay na ako nung mag-chat ulit siya na pauwi na. May 1 oras din siguro bago nakauwi nun si Inay. Pagkakita ko pa lang sa kanya, alam ko nang may masamang nangyari. May nangyari po ba, Nay? Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng Tia Lynn mo sa akin. Ano pong sinabi niya sa inyo? Ang taniman natin nasunog na sanhi ng atake ng tatay mo. Hindi totoong aksidente ang nangyari. Ano po? Sinadyang sunugin ang taniman ng itay mo. Sinong gumawa nun? Walang iba kundi ang Tio Norby mo. Napakawalang hiya niya talaga. Ano bang klaseng tao siya? Nagalit daw kasi ito dahil hindi siya pinautang ng pera ng tatay mo. Wala naman tayong malaking halaga ng mga panahon na yon dahil pinuhunan ng itay mo sa pananim niya. Bakit ngayon lang po ipinagtapat ni Tia Lynn ang lahat? Natakot ang tiyahin mo sa pagbabanta ng tiyong mo. Tsaka, narinig lang daw niyang pinagyayabang yun ng tiyuhin mo sa kumpare niya. Nang sitahin niya, sinagtan daw siya at pinagbanta ang papatayin sila mag-iina. Hindi ko rin naman masisisi si Chang, pero kailangan magbayad ng asawa niya sa ginawa nito. Dahil sa kanya, maaga akong nawala ng ama. Sobrang sakit na malaman ng totoo. Hindi man natin mabigyan ng hustisya ang itay mo. Naniniwala ako na karma na ang gagawa nun sa kanya. Matagal na pong gumagawa ng masama si Chong, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya napaparusahan sa mga ginawa niya.
Hindi naman yata totoo ang karma. Huwag mong sabihin yan. May tamang panahon ng karma para sa kanya. Basta hindi ako papayag na hindi siya magbabayad sa ginawa niya kay Itay. Lalong tumindi ang galit ko kay Tio Norby. Ang dami kong gustong sabihin na masasamang salita sa kanya. Gusto ko siyang puntahan sa bahay niya, pinipigilan ko lang ang sarili ko. Inaalala ko rin kasi si Inay. Nabasa ko sa GC namin na may padala daw na balikbayan box ang pinsan ko. Meron daw kami doon ni Inay kaya pinapapunta kami sa bahay nila. Ayoko sanang sumama dahil wala ako sa mood pero pinilit ako ni Inay. Hindi raw siya mapapakali kung maiiwan ako sa bahay namin. Kaya napilitan na rin akong sumama. Pagdating namin, naging masigla na ako dahil sa mga pinsan ko. Si Inay naman sinabi sa mag-asawa na tuklasan niya sa taniman namin. Hindi makapaniwala ang mga to sa narinig. Hayop talaga ang kapatid ninyong yon. Maraming beses ko pa na ba siyang ipinagtatanggol dahil naiisip kong kapatid ko pa rin siya. Meron din kaming ipagtatapat sa iyo. Ano yon? Muntik na niyang mapagsamantalahan ng anak naming si Jamie. Ano? Oo, kaya pala biglang nag-ibang ugali ng anak naming yon. Matagal bago niya ipinagtapat sa amin. Kaya may palagay kaming napagsamantalahan niya mismong mga anak niya. Kaya ganun na lang ang trauma nila. Ganun na ba siya kasama? Wala na siyang kinatatakutan. Kung kaya ko lang pumatay, matagal na sana siyang pinaglamayan. Pasalamat siya at may takot ako sa Diyos. Tuwing magdidilim na ang paningin mo, lagi mong iisipin ang pamilya mo. Huwag mong hayaang sa kamay mo siya magbayad. Sila talaga ang dahilan ko para hindi ako makagawa ng malaking pagkakasala. Kung hindi karma ang maniningil sa kanya, makakahanap din siya ng katapat niya. Minsan, naiisip ko na nasa kanya na lahat ng swerte. Sa dami ng mga masama niyang ginawa, buhay pa rin siya. Ipaubaya na lang natin sa taas ang mga ginawa niya at mga mangyayari pa. Nasa labas ng bahay nun si Inay at ang mag-asawa nang biglang dumating si Tio Norby. Ngising-ngisi pa itong humakbang palapit sa kanila. Nakita ko kasi na mukhang nagkakasiyahan na naman kayo. Ano ba meron? Nagpadala kasi ang anak ko ng balikbayan box. Ah, talaga? Wala bang para sa akin dyan? Walang para sa'yo. Ibang klase rin talaga ang pagpapalaki niyo sa mga anak niyo ah. Si Roslyn, walang modo. Si Jamie naman, madamot. Paano ba ang tamang pagpapalaki? Ha? Ni ikaw nga. Hindi mabuting ama at asawa sa pamilya mo. Kaya nga nilayasan ka nila eh. Sila may problema at hindi ako. Wala rin akong pakialam kung ayaw nila sa akin. Ay pues, wala ka rin pakialam sa pamilya namin. Lalo na sa mga anak namin. Napakayabang mo talaga. Akala mo na kung sino ka magsalita. Mula ngayon, hindi ka na namin ituturing na pamilya. Kaya kung pwede, huwag mo na kaming lalapitan. Isa ka pang mayabang. Kung tutusin, hindi ka naman talaga magaling magluto eh. Hindi nga ako nasasarapan sa mga putahing niluluto mo. Mas masarap pa ako magluto sa'yo. Ay di sana nagnegosyo ka rin para hindi ka nakapeperwisyo sa ginagawa mo pagdanakaw sa amin. Wag mo nga akong pinagbibintangan na nagnakaw. Bakit ka masasaktan? Totoo naman talaga. Hindi lang naman pagnanakaw ang ginagawa mo. Alam mo sa sarili mo yan. Makaalis na nga rito. Andiyan ka magaling sa pag-iwas eh. Ito ang tanda mo. Hindi habang buhay, matatakasan mo mga ginawa mo. Puro lang naman kayo salita eh. Wala naman kayong katibayan sa mga sinasabi nyo. Hindi ko alam kung saan ba kumukuha ng kakapalan ng mukha si Tio Norby na ibalandra pa ang sarili niya sa amin. Tuwing nakikita ko siya sa daan, lagi siyang nakangiti at bumabati sa akin at sa iba ko pang pinsan. Kung titignan nakala mo maamong tupa, puro pakitang tao lang naman ang ginagawa niya. Nang hindi na ako nakapagpigil kahit kasama ko pa ang dalawa kong pinsan at may mga tao sa paligid, sinagot ko na siya.
Ikaw talaga, Iha, wala kang modo. Hindi ka na nahiya sa mga tao. Bakit naman ako mahihiya sa taong dahilan ng pagkamatay ni Itay? Hindi ko alam sinasabi mo, Iha. Huwag ka na nga magkaila pa. Alam na namin na ikaw ang sumunog sa taniman ni Itay noon. Ikaw ang dahilan kung bakit siya inatake sa puso. Mabigat na paratang yan, ha? Baka gusto mong kasuhan kita. Sige lang, gawin mo. Nang maungkat ang bahong itinatago ninyo. Wala akong tinatago na kahit ano. Kayo nga itong nagkakaisa laban sa akin dahil lang sa naiibang naging buhay ko. Masyadong mataas ang tingin nyo sa mga sarili nyo at hindi natutuwa ang Diyos. Kapal ng mukha nyo na gamitin ang pangalan ng Diyos. Totoo naman, di ba? Sinabi ko. Palibasa kasi, hindi man lang kayo pumapasok sa simbahan gaya ko. Linggo-linggo akong dumadalo sa misa. Kahit ipagtanong nyo pa sa mga taga rito, kayo, mas inuuna nyo ang pamamasyal. Maloko nyo man ang mga tao dito. Darating ang panahon na malalaman din nilang tunay nyong ugali. Mabait ako at marunong makipagkapwa-tao. Yun ang tunay kong ugali. Yun ang pagkakakilala nila sa akin, hindi katulad nyo. Akala mo kung sino na kayo. Sige lang, magpanggap lang kayo. Galingan nyo pa. Inawat na ako ng dalawa kong pinsan dahil nakikita nila na namumula na ako sa galit. Pinagtitinginan na rin kasi kami ng mga tao. Ang tinging ipinupukol nila sa akin parang ako pa ang masama. At anghel naman ang tsuhin ko. Hanggang sa bahay hinatid ako ng mga pinsan ko bago sila umuwi sa kanila. Kinuwento ko naman kay Inay ang nangyari. At inaasahan ko na papagalitan niya ako. Diba? Sinabi ko naman sa inyong kontrolin mo yung galit mo kapag kaharap ang tiyong mo. Ang hirap po kasing magpigil eh. Tsaka siya naman tong lumapit sa amin. Sana umiwas na lang kayo. Isa yun sa katangian ng tiyuhin mo. Magaling siya magmanipula ng tao. Kaya niyang baliktarin na ikaw ang masama sa mata ng marami. Napatunayan ko nga po yan kanina. Mangako ka na iiwasan mo ng tiyuhin mo. Opo, Nay. Ikaw lang naman kasing inaalala ko. Wala na akong pakialam sa kanya kahit na kailan. Kung magkakasakit nga siya, baka hindi ko siya magawang dalawin man lang. Wala rin po akong pakialam sa kanya. Kaya siguro siya nagbabait-baitan ngayon dahil sa sinabi namin sa kanya noon. Tinapat na namin na hindi na siya parte ng pamilya natin. Gusto niyang makakuha ng simpatsya sa mga tao para tayong lalabas na masama. Kahit pala sabihin natin ang mga masama niyang ginagawa, hindi rin tayo paniniwalaan. Ganun na nga. Maswerte pa po si Tia Lynn at mga pinsan ko dahil nakawala na sila kay Chong. Samantalang tayo, nandito pa rin at araw-araw nakikita siya. Wala naman na tayong magagawa dahil taga rito siya. Bahay-trabaho na lang siguro ko para maiwasan siya. Mabuti pa nga anak. Nung day off ko, nagkita kami ng boyfriend ko. Nag-aayos na raw siya ng mga dokumento para sa plano niyang pagtatrabaho sa abroad. Pinagbili niya sa akin ng nanay niya na dalawin ko kapag nakaalis na siya. Ipinagtapat ko rin sa kanya tungkol kay Tio Norby. Lahat ng mga ginagawa nito sinabi ko sa kanya. Sadya yatang mabait siya. Naiintindihan niya ako at nangako na balang araw ilalayo niya kami mag-ina sa lugar na yun. Para hindi na namin makita ang tiyuhin ko. Dahil umalis na siya sa trabaho niya, marami na siyang oras para pumunta sa bahay namin. Hindi ko alam na nakikita pala siya ng tiyuhin ko. At ginamit niya ang pagkakataon para ipahiya ako sa harapan ng ibang tao. Nagpapaalala lang ako sa iyo bilang pangalawang ama mo. Ganito rin ako sa mga pinsan mo. Tigilan niyo nga ako ha? Hindi bagay sa inyong maging mabait. Wala naman ako masamang ibig sabihin eh. Sabi ko nga, nagpapaalala lang ako. Hindi ko kailangan. Nawalan man ako ng ama dahil sa inyo, meron naman akong ina na laging gumagabay sa akin. Sa nakikita ko, abala ang inay mo sa negosyo niya. Kaya hindi ka na niya nababantayan pa. Huwag niyong sabihin na naiinggit ka. Ano ka mo? Oh, huwag kayong sumimangot dyan. Baka mahalata ng mga tao na hindi naman pala totoong pinapakita niyong kabaitan. Hindi ako naiinggit kahit kanino.
Hindi ako naniniwala sa inyo. Kaya nga ninanakawan yung mga kapatid mo dahil naiinggit kayo sa kung anong meron sila. Tumigil ka na. Mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. Siya nga pala, Chong. Bago ako umuwi, may sasabihin muna ako sa inyo. Ano naman ang sasabihin mo? Nasa maayos na pong kalagayan ng mag-iina ninyo. Masaya na po sila ngayong hindi na nila kayo kasama. Alam mo ba kung saan sila nakatira? Alam namin lahat, pero wala kaming balak sabihin sa inyo. Hindi namin hahayaan na sirain nyo pa sila. Malalaman ko rin kung nasan sila. Kahit hindi nyo sabihin. Pag-uwi ko, sinabi ko kay inay na nagkasagutan na naman kami ni Chong. Hindi niya yun nagustuhan pero hindi siya nagalit sa akin. Alam naman niyang umiiwas na ako pero ang kapatid lang niya ang lapit ng lapit. Kahit papano nakakagaan ng pakiramdam na nakakaganti na ako kay Chong. Kulang pa nga yun sa ginawa niya sa aming lahat. Dahil wala namang order ng araw na yun, nagpaalam si inay na pupunta lang sa mga kapatid niya. Hindi na niya ako isinama dahil nasa amin ang boyfriend ko. 1 linggo na kasi kung wala dito sa bahay. Ang ate mo lang ang nagkwento sa akin na ginugulo nga ng tiyuhin nila ang mga anak natin. Akala ko si Roslyn lang. Gusto niya talagang ubusin ang pasensya natin para patulan natin siya. Kapag ginawa natin yun, tayo ang magmumukhang masama. Ito naman kasing si Roslyn, ginagalit pa niya lalo. O hindi mo naman masisisi ang anak mo. Galit siya sa kapatid mo. Intindihin mo na lang ang nararamdaman niya. Hindi ko na nga pinagalitan nung magkwento ng enkwentro nila. Basta kako, iwasan mo na lang sa susunod. Umuwi ako doon sa amin. May hinanap kasi ako na dating kaibigan. Kailangan ko kasi ng tulong niya. Ay, saan ka nga pala pumunta, kuya? Nahanap mo naman ba? Oo, natagalan nga lang ang paghanap ko sa kanya. Lumipat na kasi siya ng tinitiran at nag-iba pa ng alias. Mabuti na lang sa pagtatanong ko, may nakapagturo sa kanya. Ay, sana matapos na ang problema natin. Huwag kang mag-alala. Matatapos din ang problema natin kay Norby. Sana nga, kasi pagod na rin ako sa kanya. Kailangan lang may mangyari sa kanya na magtuturo ng leksyon para maisip niya ang mga mali niyang ginawa. Kahit ganoon siya, hindi ko pa rin gugustuhin mapahamak siya. Panahon na lang siguro magpapabago sa kanya. Hindi naman nagtagal si inay at umuwi na rin siya. Habang daan nga, hindi niya inaasahan na makakasalubong si Tio Nordy. Kumaamutong nakangiti kapag may ibang tao sa pagkakataong yun. Nakakalokong ngiti ang ibinigay niya sa kapatid. Lalagpasan na nga lang siya ni inay nang humarang siya. Kung meron kang gustong sabihin, magsalita ka na. Hanggang kailan mo ba ako titiisin, ate? Ha? Pati ba ikaw nahawa na sa iba nating kapatid? Kung totoong nakakahawa ang ugali, bakit hindi ka nahawa sa amin? Sana mabait ka rin katulad namin. Mabait naman ako ah. Kapag may ibang tao lang, pero kapag tayo-tayo na lang, lumalabas ang tunay mong pagkatao. Kahit ano naman ang mangyari, magkakapatid pa rin tayo. Hindi niyo ako pwedeng talikuran na lang. Ginawa na nga namin eh. Mas tahimik pala kapag wala ka sa mga okasyon ng pamilya. Kung nakakabangon siguro mga patay, baka bumangon na sina Papang at Mamang sa mga sinabi mo. Sana nga, para makita nila kung ano ka ngayon. Kung anong perwisyong ginawa mo sa aming lahat. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa asawa ko. Pagkatapos ng mga kabutihan niya sa'yo, ikaw pa pala ang magiging dahilan ng maaga niyang pagkamatay. Sige na, aminin ko na. Ako nga sumunog sa taniman niya. Buti nga, dahil kung hindi, baka yumabang din siya kagaya ng mga bayaw natin. Hindi ka talaga masaya na may umaangat na ibang tao, ano? Hindi talaga. Iniwan ako ng asawa ko at mga anak. Dapat dinadamayan niyo ko. Pero ano, masaya pa kayo sa mga nangyayari sa akin. Ikaw naman ang dahilan kung bakit kanila iniwan. Pati mga anak mo, inaabuso mo. Tama ba? Anong klaseng ama ka para gawin sa kanila yon, ha? Kasalanan naman ng nanay nila eh. Ayaw akong patabihin. Eh di mga anak na lang niya.
Hayop! Baboy! Tama lang talagang mag-isa ka lang. Kung pwede lang sanang tamaan ka ng kidlat sa mga sinabi mo. Protektado ako. Hindi ako tatabla ng kidlat. Sino ang pumuprotekta sa'yo? Ang kapwa mo demonyo, ha? Yan talaga ang tingin niyo sa aking lahat, ha? Paano kaya kung ipakita ko ang pagkademonyo ko? Matagal na naming nakita. Ay, siya nga pala. Dapat hindi mo hinahayaan na maiwan ang anak mo at ang boyfriend niya sa inyo. O sige ka, baka mabuntis yun ng walang asawa. Huwag mong pakialaman ang anak ko. Akala mo yata hindi ko alam ang ginagawa mo sa kanya. Nagmamalasakit lang naman ako sa kanya. Hindi namin kailangan ng pagmamalasakit mo na pakitang tao lang. Okay, sige, bahala ka. Kapag nakita ko na napapahamak ang anak mo, titignan ko na lang siya. Pagdating ni inay, pagod na pagod ang itsura niya. Parang naiiyak din siya. Nagkahinala agad ako na nakasalubong niya ang kapatid niya at malamang nagtalo silang dalawa. Dahil sa mga nangyayari, nakaisip tuloy ako na lumipat na lang kami ng bahay ni inay. Kaya ko naman umupa. At yun din ang suwestyon ng boyfriend ko nang minsan na pag-usapan namin. Palagay ko kasi hanggat nandun kami, hindi kami magkakaroon ng peace of mind ni inay. Paano itong bahay natin? Hindi naman to tatakbo kapag walang tao. Huwag mo nga akong daanin sa biro, ha? Hindi naman po natin iiwan ang matagal ang bahay na to. Gusto ko lang po na lumayo muna tayo sa lugar na to. Yan lang ba ang solusyon na naiisip mo? Opo, sige nanay, pumayag na kayo. Paano ang negosyo ko? Pwede nyo naman pong ituloy kung saan tayo lilipat. Pwede ba yun? Oo naman po. O sige, payag na ako. Saan naman tayo lilipat? Malapit po sa pinapasukan ko. May kakilala dun si Raven na nagpapaupa. Perfect daw yun sa negosyo ninyo. Mukhang matagal mo na itong plano, ah. Boyfriend ko pong nakaisip nito. Nag-aalala din po kasi siya. Isang buwan na lang paalis na siya. Mas mapapanatag daw po siya kung lilipat tayo. Ang bait talaga ng boyfriend mo. Imbis na intindihin na lang ang pag-alis niya, tayo pa talagang inuuna niya. Ganun po niya ako kamahal at kayo na rin. Magpapaalam na muna ako sa mga kapatid ko at mga bayaw. Sigurado naman po na maiintindihan naman nila tayo. Sumang-ayon naman ang mga kapatid ni inay at mga bayaw sa plano namin na paglipat ng bahay. Nag-aalala nga daw sila sa amin dahil dalawa lang kami sa bahay namin. Samantalang sila maliban sa marami magkakapit bahay lang sila. Yan ang pinakamagandang desisyon ninyo. Malulungkot nga lang kami dahil mapapalayo kayo. Kapag may okasyon naman pupunta kami. Dapat talaga kayong pumunta dahil hindi kompleto ang pamilya kung wala kayong mag-ina. Hindi na talaga kumpleto dahil hindi na nakakapunta si Lynn at ang mga anak niya. Balang araw, makakasama rin natin sila. Malabo yung sinasabi mo dahil hanggat nandito si Norby, hindi siya pupunta dito. Yon ang sabi niya sa akin nung magkita kami. Huwag ka na muna magsalita ng tapos. Maraming pwedeng mangyari. Posible nga siguro na magkasama-sama pa rin tayo kung sa ibang lugar gaganapin ang okasyon. Pwede rin. Kahit papano wala tayong aalalahanin na meron na namang manggugulo sa atin. Bukas ang alis namin ang anak ko. Huwag na kayong pumunta sa bahay para daw hindi halata na paalis na kami. Sabi ko nga kay Roslyn, para naman kako tayo magnanakaw na tatakas nito. Ganun na nga kung ayaw niyong masundan ni Norby. Oo nga. Paano? Sa GC na lang muna tayo mag-uusap-usap. Balitaan niyo na lang ako sa nangyayari dito sa atin. Mag-iingat kayo ng anak mo sa lilipatan niyo, ha? Kararating lang ni inay sa bahay nang dumating naman si Tio Norby. Pareho pa kami nagkatinginan ni inay. Hindi na niya ito pinapasok sa loob ng bahay. Sa labas na lang sila nag-usap. Lumapit ako sa may bintana para mapakinggan ko ng maayos ang pinag-uusapan nila. Nagmamakaawa ako sa iyo, ate. Tulungan mo ko. Wala na talaga akong malapitan eh. Wala bang naawa sa'yo? Lahat ng nilapitan ko, tinanggihan ako.
Kasi sila yung mga taong nakakakilala sa tunay mong pagkatao. Baka pwede mo namang ilapit kay Kuya Luis ang bahay ko. Ibebenta ko na lang sa kanya o kahit sanla lang. Naalala mo lang kami kapag may kailangan ka. Pero kapag wala, grabe mo kaming siraan sa ibang tao. Pati mga bata dinadamay mo. Wag mo naman sana akong tikisin ng ganito. Maawa ka sa akin. Pasensya ka na, wala rin ako maitutulong sa'yo. Ano ba ang gusto mong gawin ko para tulungan mo ako? Wala, dahil ayoko nang mapalapit sa'yo. Gusto kong matuto ka sa buhay. Iniwan na nga ako ng pamilya ko, pati ba naman kayo? Bakit hindi ka lumapit sa mga kapatid natin? Baka matulungan ka nila. Alam mo, wala silang magagawa dahil kontrolado sila ng mga asawa nila. Kaya sa akin ka lumalapit lagi dahil wala akong asawa? Eh dapat nga magkaroon ka ng kahihiyang lumapit sa akin dahil ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya. Inamin mo yon mismo. O sige, hindi na nga. Pero kapag may masama nangyari sa akin, walang ibang dapat sisihin kundi ikaw. Bakit naman may masamang mangyayari sa'yo? May nagbabanta ba sa buhay mo? Wala. Nararamdaman ko lang na may masamang mangyayari sa akin. Eh baka inuusid ka na ng konsensya mo. O di ba demonyo tingin mo sa akin? Bakit ako makukonsensya? Mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. Itong maliit na halaga, yan lang ang maitutulong ko sa'yo. Pagkatapos kunin ng perang inabot ni inay, mabilis nang umalis si Chong. Hindi man lang nitong nagawang magpasalamat. Napapailing na lang ako habang tinatanaw ang paglayo niya. May napansin din ako na kakaiba sa kanya. Hindi ko lang maipaliwanag kung ano. Okay lang kaya si Chong? Mukha kasi siyang balisa eh. Napansin ko nga rin yun eh. Wala na rin siyang pera kaya gustong ibenta ang bahay nila mag-asawa. Pasalamat na rin siya kasi mabait kayo. Binigyan niyo pa siya ng pera. Hindi ko pa rin nga siya matiis. Ngayon niya maiisip kung gaano kahirap na walang pamilya. Nagustuhan nga ni inay ang nilipatan naming bahay. Malaki kasi ang kusina nito at taman-tama sa pagluluto niya. Mabilis rin naman naiayos ang mga gamit. Yun nga lang, isang kwarto lang yun. Ayos lang naman kung magkatabi kami ni inay. 1 linggo na kami sa bago naming bahay nang mag-chat ang pinsan ko. Lagi daw sumusugod sa bahay nila si Chong at galit na galit. May kung ano daw tong binibintang sa kanilang lahat doon. Nalaman ko rin na ilang beses tong bumalik sa bahay namin at hinahanap si inay. Alam ko, meron kang ginawa sa akin. Sabihin mo kung ano. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam ko kung ano nangyayari sa katawan ko. Ikaw lang ang naiisip ko na gaganti sa akin. Ano ba sa palagay mo magiging dahilan para gantihan kita? Sige nga, sabihin mo. Hindi ko na kailangang isa-isahin pa. Alam ko na ikaw ang may motibo para gumanti. Ay, umalis ka na. Tinatakot mo ang mga bata eh. Maawa ka naman. Ate Fatima, maawa ka sa akin. Tulungan mo ako. Walang tutulong sa iyo rito pagkatapos ng mga ginawa mo sa amin. Tulungan niyo ako. Papuntahin niyo na lang ang pamilya ko rito. Hindi namin alam kung saan namin sila hahanapin. Sinungaling! Alam niyo kung nasaan sila. Tawagan niyo sila. Kailangan ko sila ngayon. Kung naging mabuti ka sana sa kanila, hindi ka nila iiwan. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Huli na ang pagsisisi mo. Hindi mo na mababago ang kapalaran mo. Sabi pa ng mga pinsan ko sa akin pagkatapos nun hindi na daw nila nakitang lumalabas ng bahay ang tiyuhin namin. Wala rin daw nag-aabalang silipin nito. Naging bato na raw ang mga kapatid nito. Nararamdaman ko na parang may hindi tamang nangyayari kay Chong. Kaya sinabi ko lahat kay inay na pag-usapan namin ng mga pinsan ko. Sa kanya ko na ipapaubaya kung pupuntahan ba niya ang kapatid niya. Hindi man lang nila sinilip yung tao. Baka nga may sakit na. Pupuntahan niyo po ba siya? Tatapusin ko lang ang mga order sa akin tapos pupuntahan ko siya sa bahay niya. Sasama po ako sa inyo. Gusto ko rin makita ang mga pinsan ko.
O sige, Alam ko po na nag-aalala kayo sa kapatid ninyo. Sa kabila ng mga ginawa niya, hindi niyo pa rin siya matiis. iniisip ko nga minsan kung may pagkakamali ba kami sa kanya bilang kapatid. Wala po, Nay. Sadyang ganun na siya. Hindi niyo naman kasi hawak ang isip niya. Ipaaalam ko na rin kay Lynn ang kalagayan ng asawa niya. Ewan ko ba, ibang nararamdaman ko sa nangyayari. Masamang damo naman si Chong. Kung may sakit man siya ngayon, baka hindi naman ganun kalala. Sana nga. Mabuti pa. Tulungan mo na ako para mabilis ako matapos dito. Sige po, Nay. Huwag kayong mataranta dyan. Hindi kasi ako mapalagay eh. Kaya nga sinabi ko to dahil sa tingin ko, walang balak na ipaalam sa inyo ng mga kapatid ninyong nangyari. Sabi pa naman nila na babalitaan nila ako sa nangyayari doon. Baka po iniisip nila na hindi na rin kayo interesado sa kalagayan ng kapatid nyo. Kahit na, dapat ipaalam pa rin nila sa akin. Nang matapos na kami sa mga ginagawa namin, gumayak na kami ni Inay para puntahan si Chong. Pagdating namin, sarado lahat ng mga bahay sa compound na yon. Walang nakakita sa amin ng mga kamag-anak sa pagdating namin. Tumuloy muna kami sa bahay ni Tio Norby. Nakailang katok na kami pero walang nagbubukas sa loob. Nang pihitin ni Inay ang seradura, hindi yun nakalak. Kaya pumasok na kami. Nakarinig kami ng mahihinang ungol na nanggagaling sa silid. Nang pumunta kami sa silid, nandun si Chong. Nakahiga at butot balat na lang. Hindi na napigilan ni Inay na maiyak dahil sa kalagayan ng kapatid niya. Ate, salamat. Dumating ka. Ano ang nangyari sa'yo? Bakit butot balat ka na lang? Wala ni isang tumutulong sa akin. Kahit ang pamilya ko, ayaw nang bumalik sa akin. Tinawagan ko na si Lynn. Pupunta daw siya. Sana hindi pa huli ang pagpunta niya. Gusto ko kasing humingi ng tawad sa kanya. Sa mga anak namin. Sana mapatawad nila ako. Ang mabuti pa, dadalhin ka na namin sa ospital. Huwag na, ate. Hindi na rin ako magtatagal. Ano ba yung sinasabi mo? Dito ko na lang hihintayin ang pamilya ko. Pakiusap, huwag niyo akong dadalhin sa kung saan. Paano natin malalaman ang sakit mo? Nay, nakatulog na siya. Hayaan na lang natin siya magpahinga. Sa palagay mo kaya hindi na siya magtatagal? Hindi ko po alam, Nay eh. Pero tingnan niyo po ang tenga niya. Alupihan! Hindi lang yan, Nay. May kung ano pa pong insekto ang lumalabas sa kanya. Di po ba kapag ganyan? Barang? May bumabarang nga sa kanya. Napakatindi naman ang parusang ito sa kanya. Ito siguro ang naisip na paraan ng taong yun para makaganti sa kanya. Sa dami ng may galit sa kanya, kahit tayo pwedeng pagbintangan na bumarang sa kanya. Oo nga. Sigurado naiisipin ng mga tao dito na isa sa atin ang nagpabarang kay Chong. Bantayan mo muna ang Chong mo dito. Kakausapin ko lang sila. Baka may paraan pa para mailigtas pa natin ang kapatid ko. Sinabi ni Inay ang kalagayan ni Chong sa mga kapatid at bayaw niya pero lahat sila hindi man lang nakitaan ng simpatsya ni Inay. May palagay pa nga siya na natutuwa pa sila. Dahil sa wakas mawawala na ang taong nagpapasakit ng ulo naming lahat. Pero hindi nawala ng pag-asa si Inay. Na baka may alam sila na pwedeng makatulong sa kapatid nila. Magsalita naman kayo kung may alam kayo na pwedeng makatulong kay Norby. Gumawa naman tayo ng paraan. Pasensya ka na, Adela. Wala kasi akong alam na albularyo. Sigurado ka ba, Kuya Luis? Baka yung mga kakilala mo may alam. Susubukan kong tawagan sila mamaya. Salamat sa inyo. Alam kong malaki ang kasalanan sa inyo ni Norby. Pwede ba nating isang tabi ang bagay na yan? Huwag mo na sana silang pilitin kung ayaw nila. Hindi naman kasi biro ang ginawa niya. Alam ko naman yon. Kahit sa akin, malaki rin ang naging kasalanan niya pero isinantabi ko muna. Hindi kasi lahat katulad mo.
Intindihin mo na lang sana sila. Pasensya na kung mapilit ako. Babalik na ako sa bahay ni Norby. Pumunta na lang kayo kung gusto ninyo. Tulog pa rin si Chong nang bumalik si inay. Tumawag din ng mga sandaling yun si Tia Lynn para ipaalam na hindi na siya makakapunta. Halatang dismayado si inay pero hindi na lang siya nagsalita. Inintindi na lang niya ang hipag niya. Susuko na ba tayo? Mas mabagsik ang barang kaysa kulam. Alam po natin na kapag barang, bihira lang ang nakakaligtas. Kailangan natin ng magaling na albularyo. Wala daw silang alam. O baka ayaw lang tumulong sa tiyuhin mo. Nag-chat nga po ako sa mga pinsan ko, baka may alam sila. Wala din daw po. Achong! Mukhang malala na ang lagay niya. Lumapit na pala sa inyo noon. Hindi nyo man lang tinulungan. Wala man lang kayo sinasabi sa akin. Akala kasi namin naglolo ko lang siya, kaya hindi namin sineseryoso. Maghihintay na lang ba tayo? Wala na tayong magagawa. Sino kaya ang nagpabarang sa kapatid ko? Sa dami ng mga nagawa niya ng masama, hindi na nakapagtataka na sinapit niya ang ganyan. Umalis din naman agad si Tio Luis. Nang magising si Chong, hinanap niya agad ng kanyang mag-iina. Sinabi na lang namin na papunta na sila. Malungkot lang nang umiti si Tio Norby. Ilang sandali pa nagpaalam siyang iidlip muli. Makaraan ng ilang minuto nagsilabasan na ang mga insekto sa katawan niya. Alam namin ni inay wala na ito. Napahagulgol na lang ng iyak si inay. Ako naman tahimik na lumuluha sa isang tabi. Laman ng isip ko sa huling sandali kaya kung buong pusong pinagsisisihan ni Chong ang mga kasalanan niya. 3 araw lang ibinuro lang tiyuhin ko bago siya inatid sa huling hantungan. Naroon naman ang mag-iina niya pero ni isa sa kanila hindi umiyak. Para bang kakilala lang ang pinuntahan nilang burol. Makaraan ng ilang araw bumalik na rin kami sa bahay namin. Ay sa wakas, nakauwi na rin tayo. Namiss ko po ang bahay natin. Ako din naman. Nay, may hinala ba kayo kung sinong bumarang kay Chong? Wala anak. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. At sana'y napatawad mo na siya. Opo, Nay. Hindi naman ganun katigas ang puso ko para hindi magpatawad. Salamat anak. At mas pinili mong patawarin ang tiyong mo. Lumipas ang mga taon na hindi na namin nalaman kung sino nga ba ang bumarang sa tiyuhin ko. Hindi na rin namin napag-usapan ang nangyari dito. Sa kabila na kinalimutan na ng mga tiyahin ko ang bunso nilang kapatid, hindi si inay. Palagi pa rin niya itong dinadalaw at dinadalhan ng bulaklak. Ang nangyari sa tiyuhin ko patunay na kung masama ang tinanim, masama din ang aanihin. May mga pagkakataon siyang pwedeng maging mabuti pero mas pinili niya maging masama. Sa kabila nun, mas pinili namin magpatawad kaysa mamuhay na puno ng galit ang puso. Napatunayan ko rin na hindi namin kailangan lumipat ng ibang bahay para makahanap ng peace of mind. Nasa puso lang pala namin. Ang pagpapatawad ay ang susi ng kapayapaan. Maraming salamat Miss Gwen sa pagkakataon na mapili ang aking kwento para mapakinggan sa inyong channel. Wakas.